Coronel Busita, ang mabilisang pansin at aksyon sa questionable na panghuhuli at pag-impound ng mga ilang sasakyan na ginagawa ng ilang kawani ng ating pamahalaan. May now recognize the Honorable Busita to sponsor yung kanyang privilege speech. Thank you, Mr. Chair. To our Honorable Chair, Representative Romeo Jacob, sir, Representative of the Lone District of Antipolo City, Hindi Lone District, 2 districts yun. Second District of Second the City of District. Antipolo. yes, Your Honor, distinguished colleagues and other guests, magandang umaga po sa ating lahat. First and foremost, nagpapasalamat po tayo to our God Almighty na niloob po niya na magkaroon tayo ng committee meeting ngayon headed by our Honorable Chairman, Honorable Representative Jacob, para ma-resolve po ang mga problemang dinadanas ng libo-libo nating mga kababayan. On behalf of motorists nationwide and One Rider Party List with my partner and co-author, Honorable Congressman Atty. Rods Gutierrez, and other co-authors for House Bill number 3366 and House Resolution number 1443. Nagpapasalamat po tayo sa suporta ng ating House Speaker, Honorable Ferdinand Martin Gomez Romualdez, dahil sa kabila po ng maraming priorities ang Kongreso na dapat bigyan ng immediate attention, nabigyan po agad ng pagkakataon at mabilisang pansin at aksyon ang matagal ng problema na dinadanas ng marami nating mga kababayan. Kabilang po dito ang questionabling panguhuli at pag-impound ng mga sasakyan na ginagawa ng ilang mga kawani ng ating pamahalaan. At siyempre po, bilang member ng Committee on Transportation, hindi naman po may tatanggi ang malaking suporta at tiwala ng chairman ng ating committee. May senior officer na lagi kong binabantayan para matuto po ako bilang bagong member ng House of Representatives 19th Congress. Honorable Congressman Romeo Jacob, sir, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Actually, hindi po ako nahirapan dahil nandiyan po lagi si Honorable Representative Jacob at bago pa lang ako, marami na po ako natutunan sa kanya. Maraming salamat, sir. Mr. Chair, before I start with my task about the issues which will be tackling today, sa hindi po nakakalam, nais ko lamang pong linawin sa inyong lahat na bago lamang sa panunungkulan ang chairman ng LTFRB, Attorney Chopili Guaders III, and ang ating LTO Chief, Assistant Secretary, Attorney Bigor Mendoza. Pareho ko po silang kaibigan at nagkataon lamang na sila ang mga nakaupo ngayon sa LTFRB at LTO. And we consider this as a great opportunity to all of us at sa ating mga kababayang motorista dahil madali at mabilis nating mariresolba ang problema na 36 years nang nagpapahirap sa marami nating mga kapwa Pilipino. At ngayon po, Mr. Chair, honorable colleagues and guests, let me start with my task on the issue of propriety and legality of impounding motor vehicles. Katulad po ng aking nabanggit sa privilege speech noong nakaraang November 7, 2023, napakahusay po ng mga mambabatas na bumalangkas ng Republic Act Number 4136, Land Transportation and Traffic Code, at ang mga gumawa ng Executive Order Number 202 and 266 dahil protektado dito sa pang-aabuso ang mga motorista at ang mga may-ari ng sasakyan. Ang problema naman po, hindi ito naipapatupad ng tama. With respect to our Honorable Chair, Representative Jacob, hindi po natin pag-uusapan ngayon kung sino ang mga nagkasala dahil maaaring ang iba sa kanila
ay mga namayapa na at ang iba naman ay mga retirado na at kung may kasalukuyang nanunungkulan naman po, hindi rin siguro makatarungan para sa kanila na papanagutin pa sila at ang iba naman na nagkasala ay hindi natin papanagutin. Ang mahalaga na lamang po ngayon, itama natin ang matagal ng mali na ipinatutupad ng mga kawani ng LTFRB at ng LTO. With the permission of our Honorable Chair, I will ask some clarificatory questions. First, for the LTFRB issue, Mr. Chair. Are you through with your sponsorship speech? Yes, sir. Thank you. Then, because it's your birthday, and you're part of the minority, I will grant you that privilege. Thank you, Mr. Chair. Birthday na, priority pa. As member of priority. On behalf of minority members and our ML Representative Marcelino Libanan, sir, Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chair, for LTFRB, base po sa Executive Order number 202 na lumabas noong 1987, binuo at binigyan ng kapangyarihan ng LTFRB para mag-regulate ng prangkisa ng mga pampublikong sasakyan. Tama po ba, Mr. Chair? With the permission of the chair, first, before we answer that question, Your Honor, we would first like to greet you a happy birthday in behalf of LTFRB. And for your query, yes, Your Honor, we have Executive Order number 202, specifically Section 5, letter K, which was the basis before by the LTFRB, which, and I quote, to formulate, promulgate, administer, implement, and enforce rules and regulations on land transportation, public utilities. That was initially, Your Honor, the basis of the LTFRB before I came in. And for a while, that was also my basis for implementing the law, following what my predecessors have done. However, may I further add, Your Honor, initially we received a memo from the DOJ which seems to disagree with that function of the LTFRB. So from then on, we have ceased and desist from implementing or from apprehending colorum vehicles. We have already relegated that function to the LTO and to the IAC. Thank you, Mr. Chair. Tama po bang linawin natin, Mr. Chair, from the LTFRB Chairman, ang mga kawani po ng LTFRB ay walang kapangyarihang manghuli at mag-impound ng mga sasakyan? Particular ang mga sinasabing kolorum. Base po sa opinion ng DOJ na nilabas po nila, opinion number 21, series of 2023, sang-ayon po kay Secretary Remulla, wala daw pong kapangyarihan si LTFRB para manghuli po at mag-implement po ng batas. And since then on, when I had a copy of this, I instructed my men to cease and desist unless they are lawfully deputized by LTO. And to which to this date, we did not yet avail of that opportunity for a limited period, yes, and then now I ordered them to stop in deference to LTO. With your indulgence, Honorable Busita, Yes, sir. the chair would like to acknowledge the presence of one of our vice chairperson, the Honorable Antonio Ferrer, representing the 6th District of Cavite. ASEC, for the information of everybody, para parehas po tayo ng frequency at saka page. Yung LTFRB, formerly, nag-impound ng colorum vehicles. Yes, Your Honor. And there are still vehicles impounded sa LTFRB.
As of this time, yes, Your Honor, we still have vehicles impounded, those that were previously apprehended before my time. And during the early stages of my chairmanship, meron po kami mga na-impound na mga vehicles po. And during your tenure, hindi po kayo nag-impound ng Colorum vehicles? We did po because we thought at the time that that is one of our primary mandates, since franchising also encompasses the issuance of franchises. So yung mga nagva-violate po ng franchise, we tried to apprehend them since it's our colorum, and we tried to impound them as part of the procedure of the LTFRB. Thank you. Please proceed, Your Honor. Mr. Chair, for the LTFRB, binabanggit po lagi ninyo yung legal opinion ng DOJ na kayo po ay yung authority to apprehend and impound motor vehicles with violation of alleged colorum. In your own opinion, based on Executive Order number 202, is it legal for the personnel of LTFRB to apprehend and impound motor vehicles with alleged violation of colorum? Is it legal or not, sir? To my opinion, we will differ with the opinion of the DOJ, which says we do not have that authority. But initially, my impression, sir, is that it is a legitimate exercise of the power of the LTFRB until such time that DOJ said we do not have such power. Since then on, I ordered the stoppage in the exercise of our law enforcement function. So, Mr. Chair, nabanggit po ng chairman ng LTFRB na pina-stop na po ninyo yung pangulit pag-impound ng mga sasakyan. Yes, Your Honor. From day one of the receipt of the opinion of the DOJ, we already stopped as a matter of courtesy. But nonetheless, we filed an appeal to them requesting a reconsideration of their opinion. But we already stopped. Mr. Chair, as of now, ilan po ang impounded vehicles under custody of LTFRB? Nationwide, Mr. Chair. Mr. Chair, for the entire Philippines, we have 2,223, which was called from the time it started exercising this function about more than 10 years ago. So, nagsama-sama po to not only for 1 year. From the time we exercised this function way back when it was created in 1986 po. So, Mr. Chair, considering wala tayong makitang legal basis for the LTFRB to apprehend and impound such motor vehicles, Mr. Chair, ano po ang plano ng LTFRB para dyan sa mga naka-impound na mga sasakyan na nasisira dahil wala naman po kayong facilities para dito, Mr. Chair? Mr. Chair, we did two things. One, we sought the opinion of the Office of the Solicitor General on how to how to dispose of this, and at the same time, we also sought the opinion of the legal division or the legal department of the Department of Transportation on how to handle this matter. Pending their the advice to us, the motor vehicles are still with us, and we await for their legal opinion so we can be guided as to how to act on it, Your Honor. Mr. Chair, dahil patuloy na nasisira itong mga sasakyan, gusto ko lang po gayahin yung natutunan ko sa chairman ng Committee on Transportation. My question, Mr. Chair, is kailan po natin maasahan yung opinion para ma-decide na po whether i-release to or kung ano man po? Kailan po kaya, Mr. Chair? Number one, Mr. Chair, we will make a follow-up letter with the Office of the Solicitor General. And yesterday, I was at the DOTR to verbally follow up the opinion of the Department of Transportation on this matter. As soon as we have one, we will notify the
the Committee on Transportation, copy furnish your office so that we can immediately take cognizance on how we can dispose of this matter. I assure the good chair and the good chair congressman that as soon as we have the opinion, we will immediately act on it. With respect to our honorable chairman, gusto ko lang pong banggitin at kaibigan naman natin ang chairman ng LTFRB. Ako po ang founding chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines. And kung lalampas po sa 15 days, itong nasabing letter po ninyo, I think wala po kaming option kundi mag-file ng appropriate administrative cases against those personnel involved dito sa pagka-delay po nito. Trabaho lang po, serbisyo para sa mga kababayan nating motorista.